Magandang araw po sa inyong lahat, mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay. Ako po ang kapatid na Jerry Lapira, muli po nag-aanyaya sa inyo. Samahan niyo po kami sa may kalahating oras ng palatuntunang ito. At sa bahagi pong ito ng ating programa ay pakinggan at panoorin po muna natin ang aming isinagawang interview sa isa naming kapatid sa Iglesia ni Cristo na dating masiglang kaanib sa Iglesia Katolika. Ang katunayan, siya po ay dating choir member sa simbahan ng Iglesia Katolika at siya po ay naging katitista pa sa mga bata na kanyang tinuturuan noon nung siya ay Katoliko pa. Ang tinutukoy po namin ay si kapatid na Judy Cayabyab na isa pong CPA sa kanyang propesyon. Pakinggan at panoorin po natin ang aming isinagawang interview. Ako po si Judy Mariano Cayabyab, nakatala po dito sa lokal ng Tarlac City, distrito ng Tarlac. Ako po ay may tungkulin bilang auditor sa pananalapi ng lokal namin. Ako po ay isang certified public accountant at ako po ay kasama at empleyado sa Commission on Audit po na dito po sa Region 3. Ang pangalan po ng aking asawa ay si kapatid na Virgilio Yumol Cayabyab at siya po ay isang inhinyero. Kami po ay biniyayaan ng 5 anak, 2 babae at 3 pong lalaki. Ako po ay isang Katoliko bago po ako umanib sa Iglesia ni Cristo. Isang mga awit din po doon, isang choir member at ako po ay naging katikista sa mga bata. Masasabi ko pong ako po ay saradong Katoliko dahil ang buong pamilya ko po ay Katoliko talaga. Nakilala ko po ang aral ng Iglesia ni Cristo noong ako po ay 29 years old. May asawa na po ako noon. Sa isang pagkakataon na ako po ay na-assign bilang isang auditor sa National Economic Development Authority. At nakilala ko po ang isang kapatid na napaka-tindi po kong mag-imbita, mag-anyaya para po ako ay anyayahan sa mga dumalos sa mga pamamahayag. Dahil po sa kanyang masidhing pagnanais na ako po ay maanyayahan, siya po ay bumibisita sa aking tahanan at pinaunlakan ko po siya. At sa pagkakataong yon, ang unang-unang narinig ko po na doktrina o aral ng Iglesia ni Cristo, doon sa paanyayang yun ay ang Iglesia ni Cristo ang siyang maliligtas. Na yun po yung unang-unang tanong ko sa aking sarili, paano nga ba maliligtas ang isang Kristiyano? At akin pong ninais na alamin kung ano po ba talaga ang aral ng Biblia. At nagpatuloy po ako hanggang matuklasan ko na ito po pala ay nakapaloob po pala sa mga sitas sa Biblia. At yun po ay aking pinanindigan na alamin, matutunan ang aral na hindi ko po narinig kahit kailan sa aral ng Katoliko. Bilang isang auditor, yun po yung talentong ibinigay sa akin at ganun yun na rin po ang propesyon na aking ginagawa. Nagsaliksik po ako at habang ako po ay dinudoktrinahan na noon, aking nililista ang mga sitas ng Biblia at akin pong binabalikan po yon na aralin sapagkat nais ko pong patunayan na ito po ay talagang nakapaloob po sa Biblia at hindi po yung sariling salita na binibigay po ng ministrong nagtuturo sa amin.
Ginamitan ko rin po ng iba-ibang klase ng Biblia. At iisa lang po yung aking napatunayan na kailangan, kung gusto mong nais mong maligtas, kailangan pumasok ka sa kawan. At ito ay ang Iglesia ni Cristo. Ako po ay nabautismuhan sa lokal ng La Trinidad Benguet noong April 26, 1991. So, bali po, 32 years na po akong kaanib sa Iglesia ni Cristo. Nung araw po ng aking bautismo, ang aking pong pakiramdam ay para po akong biniyayaan ng isang bagong buhay. Isang bagong pag-asa na alam kong tatanggapin ko po ang kaligtasan. I know very well na ako po ay napunta sa isang kawan na alam kong siya ang magbibigay sa akin ng kapayapaan sa puso, sa aking isip. Ganun din po ang biyaya ng kapayapaan ng aking kaluluwa. Sa 32 years ko po bilang Iglesia ni Cristo, napakarami pong patunay sa akin na ang Diyos na sinasampalatayanan ko po ngayon ay isang buhay, isang mapagmahal, at isang maunawaing Diyos. Para lalong makapaglingkod po sa Diyos, tinanggap ko po ang tungkulin bilang auditor ng lokal ng Tarlac City. At patuloy ko pong gagamitin ito, patuloy ko pong gagampanan ang tungkulin upang ako po ay makatulong sa pamamahala. Nangangako po ako na hanggang sa huling pagkakataon ako'y bibigyan ng buhay ng ating Panginoon, ay higit ko pa pong palalawigin ang aking paglilingkod sa Kanya bilang auditor o bilang isang may tungkulin sa aming lokal. Ako po si Judy Mariano Cayabyab and I'm proud to be an Iglesia ni Cristo. Ang napanood at napakinggan po natin ay ang aming isinagawang interview kay kapatid na Judy Cayabyab mula po dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Tarlac City sa Distrito Eklesyastiko ng Tarlac City, Tarlac. At sa aming pong pagbabalik, ay isasagawa na po natin ang pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Huwag po kayong bibitiw. Magpapakilala lamang po ang aming himpilan. Nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan. Sumasa inyo pong muli ang programang ito, ang In Search of Truth. At sa pagkakataong ito ay binabati po namin ang lahat ng aming mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na nasa iba't ibang panig ng mundo, pati na po yung mga panayan na sumusubaybay sa palatuntunan ito. Pinaabot din po namin ang aming pagbati sa sambahayan ni kapatid na Judy Cayabyab, isang masiglang may tungkulin po mula dyan sa lokal ng Tarlac City sa Distrito Eklesyastiko ng Tarlac City, Tarlac. Si kapatid na Judy po na na-interview natin kanina ay nasabi niya na siya ay dating masiglang kaanib sa Iglesia Katolika. Umawak siya ng iba't ibang mga tungkulin dyan. Subalit, dumating ang pagkakataon na meron siyang itinatanong. Ang tanong niya ay, paano ba niya maisasagawa ang tunay na pagsamba at paglilingkod sa ating Panginoong Diyos? At yung paglilingkod na kanyang ginagawa ay makatitiyak na pagdating ng araw ng paghukom ay mapapabilang siya doon sa mga taong magiging mapalad sapagkat tatamuhin niya ang kaligtasan. Yung tanong na yon ay nasagot nung siya ay makinig at magsuri sa pangangaral ng Iglesia ni Cristo. Naunawaan niya na ang tunay na pagsamba't paglilingkod sa ating Panginoong Diyos at higit sa lahat, yung pinakaaasam niyang pagtatamo ng kaligtasan ay dito lamang niya matatamo sa Iglesia ni Cristo. Kaya itinakwil niya yung nauna niyang paniniwala at umanib siya sa Iglesia ni Cristo. Marahil mga kaibigan, ito rin po ang tanong sa inyong isipan. Paano ko nga ba matitiyak na ako ay nasa tunay na paglilingkod na sa ating Panginoong Diyos? At yung paglilingkod na ginagawa ko ngayon sa reliyon na kinabibilangan ko ay maghahatid sa akin sa pagtatamo ng kaligtasan. Para
tama po ang kasagutang matanggap natin, hayaan natin na ang tumugon o sumagot sa katanungan natin yan ay mismong ang Diyos na ating paglilingkuran. Ang mga kalooban po ng ating Panginoong Diyos, ang kanyang mga kautusan, ang sangguniin natin. Ito po'y nakasulat na dito sa banal na kasulatan. Kaya nga po, samahan nyo kami sa ating gagawing pagtalakay ngayon at nawa po ay makatulong ito sa inyong ginagawang mga pagsusuri. Alamin na po natin ito sa panahong Kristiyano. Ano po ang itinuro ng ating Panginoong Diyos na dapat gawin ng tao para matanggap natin ang kanyang mga aral, ang kanyang mga kautusan na dapat nating sundin para matiyak nating tama ang paglilingkod na gagawin natin at maghatid dito sa atin sa pagtatamo ng kaligtasan. Pakinggan ninyo at babasahin namin ang nakasulat dito po sa Mateo 17:5 ay ganito ang mababasa natin. Samantalang nagsasalita pa siya, narito, ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila. At narito, ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Sa panahong Kristiyano ay niliwanag ng ating Panginoong Diyos kung sino ang dapat nating pakinggan. Ang sabi ng ating Panginoong Diyos, ito anya ang sinisinta kong anak na siya kung kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Sino po ba yung tinutukoy dito ng ating Panginoong Diyos na sinisinta kong anak? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Pero, pakikinggan lamang ba natin ang ating Panginoong Hesukristo? Pakinggan ninyo. Dito po sa Mateo 17:5, dito naman po sa isang salin ng Biblia, ay ganito ang ating mababasa. Habang sinasabi niya yon, tinakpan sila ng isang maliwanag na ulap at nakarinig sila ng isang tinig mula sa ulap. Ito ang pinakamamahal kong anak na aking kinalulugdan. Sundin ninyo siya. Hindi lang pala natin pakikinggan ang ating Panginoong Sukristo, kundi susundin natin siya. Napansin niyo po ba ito, mga kaibigan? Hindi kasi natin masusunod kung ano ang gusto ng Diyos, kung ano ang kanyang kalooban, kung hindi natin pakikinggan ang ating Panginoong Hesukristo. Ang nakikinig sa ating Panginoong Sukristo, pinakikinggan niya ang Diyos na nagsugo sa kanya. Pagka sinunod ng tao ang ating Panginoong Sukristo, nasusunod din natin ang ating Panginoong Diyos. Kapag sa paglilingkod na ginagawa natin sa ating Panginoong Diyos, ang Diyos ang ating nasusunod, anong uring paglilingkod po ang ating nagagawa? Ito ang tunay na pagsamba, ito ang tunay na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Hindi po ba ito yung ating hinahanap, mga kaibigan, para maisiguro at matiyak natin tama ang ating ginagawang paglilingkod sa Diyos at yung paglilingkod na ginagawa natin ay maghahatid sa atin sa kaligtasan? Tiyakin natin, tama ang ating pinakikinggan. Ngayon, anong babala ng ating Panginoong Sukristo sa sino mang taong hindi siya pakikinggan? O kung pinakinggan man siya pero hindi naman sinunod yung kanyang sinabi. Pakinggan po natin ang pagtuturo ng ating Panginoong Sukristo dito po sa 1:12 ang talata po'y 48. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Tiniyak na po ng ating Panginoong Sukristo yung hindi makikinig sa kanya. O kung nakinig man pero hindi naman sinunod ang ating Panginoong Sukristo, sila po ay hahatulan ng ating Panginoong Diyos. Bakit? Ano po bang katumbas ng hindi pakikinig sa ating Panginoong Sukristo? O kung pinakinggan man pero hindi naman siya sinunod, ang katumbas po nito ay pagtatakwil sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit napakahalagang pakinggan
Sundin natin ang ating Panginoong Sukristo. Kanino po bang utos yung sinalita ng ating Panginoong Sukristo at ano po ang napatutunayan natin sa pagsunod natin sa itinuturo ng ating Panginoong Sukristo? Pakinggan po natin dito pa rin po sa 1, sa 12, sa mga talata namang 49 at itutuloy pa natin sa talatang 44. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. At si Jesus ay sumigaw at nagsabi, ang sumasampalataya sa akin ay hindi sa akin sumasampalataya, kundi doon sa nagsugo sa akin. Tandaan natin, yung nakikinig sa ating Panginoong Sukristo, ang pinakikinggan nila ay ang ating Panginoong Diyos. Bakit? Sapagkat ang sinasalita ng ating Panginoong Sukristo, ang sabi niya, hindi anya mula sa kanyang sarili, kundi mula anya sa Ama na nagsugo sa Kanya. Ano pang tiniyak ng ating Panginoong Sukristo sa mga taong nakinig at sumunod sa Kanya? Ang sabi ng ating Panginoong Sukristo, ang sumasampalatayaan niya sa Kanya ay hindi sa Kanya lang sumasampalataya, kundi doon sa nagsugo sa Kanya. Sino nga po bang nagsugo sa ating Panginoong Sukristo? Mga mahal po naming mga taga-subaybay. Hindi po ba ang ating Panginoong Diyos? Kaya, tunay na kay Kristo ang sumusunod sa Kanya at pinaniwalaan at sinampalatayanan ng sinabi ng ating Panginoong Sukristo. Sila rin ang ipinakikilala ng Biblia na mga taong tunay na sa Diyos. Kaya, tandaan natin, ang tunay na pagsamba, ang tunay na paglilingkod, dapat nakabatay sa mga katotohanan na itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Subalit, para magawa natin, mga kaibigan, na mapakinggan at masunod kung ano ang itinuro ng ating Panginoong Sukristo, ano po ang sinabi ng ating Panginoong Sukristo na hindi natin maiiwasang gawin muna? Pakinggan ninyo ang pagtuturo ng ating Panginoong Sukristo dito po sa Mateo 16:24. Pakinggan ninyo ito. Nang magkagay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao'y ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Anong hindi maiiwasan ng tao kung hinahangad niya talaga na mapakinggan at sundin ang itinuro ng ating Panginoong Sukristo? Ang sabi ng ating Panginoong Sukristo, kung ang sino mang tao anya'y ibig sumunod sa Kanya, tumanggian niya sa kanyang sarili. Sa makatwid, ang kinakailangan nating gawin muna, mga kaibigan, itanggi natin yung sarili nating gusto. Dapat ang pairali natin, sundin kung ano yung itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga ang sabi, pasanin ang kanyang krus. Kung alin yung tinutukoy ditong krus, ito po yung tungkulin o pananagutan. Ito rin yung pagsunod sa mga itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Hanggat hindi po natin itinatanggi ang sarili natin, yak hindi natin din magagawa na sundin kung ano ang ipinag-utos at ipinagagawa ng ating Panginoong Hesukristo. Pero ito siguro ang itatanong ng mga nakikinig at nagmamasid sa Iglesia ni Cristo. Kung ang pagsamba at paglilingkod sa ating Panginoong Diyos ay dapat na pinakikinggan natin ang tunay na sugo ng ating Panginoong Diyos, katulad nga ng ating Panginoong Sukristo, bakit kinakailangan pa niya na ang tao ay mapabilang sa Iglesia ni Cristo? May kinalaman nga po ba ang tunay na Iglesia ni Cristo para maisagawa natin ang tunay na pagsamba at paglilingkod sa Diyos at sa ating Panginoong Sukristo? Pakinggan po ninyo at ganito ang maliwanag na mababasa natin. Dito po sa aklat ng mga awit sa 102-3 ay ganito ang ating mababasa. Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Magsipasok kayo sa kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat
at sa kanyang looban na may pagpupuri. Mangagpasalamat kayo sa kanya at purihin ang kanyang pangalan. Napansin niyo sana, yung mga taong inuutusan ng ating Panginoong Diyos na magsasagawa ng mga pagsamba, aawit ng mga pagpupuri sa Kanya, magpapasalamat sa Kanya, dapat anya silang magsipasok sa pintuang daan. Hindi ba ang tunay na pagsamba at paglilingkod sa ating Panginoong Diyos ang nasusunod ay kung ano yung kalooban ng ating Panginoong Diyos? Ito po ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Pumasok tayo sa pintuang daan. Sa panahong Kristiyano, sino nga po ba ang itinuturo ng banal na kasulatan na pintuan at daan na dapat nating pasukan? Pakinggan ninyo at ganito ang mababasa nating nakasulat dito po sa Juan sa 19 ng Saling Revised English Bible. Sa pagkakaliwat na po ito sa wikang Pilipino natin basahin, pakinggan ninyo. Ako ang pintuan. Sino mang pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Ang nagtuturo po sa talatang binasa namin sa inyo ay ang ating Panginoong Sukristo. Kanina pa, pinag-aralan na natin. Itinuro sa atin na ang dapat nating pakinggan at sundin ay ang ating Panginoong Sukristo. Ang sabi ng ating Panginoong Sukristo, siyaan niya yung pintuan. Ano ang gagawin ng tao? Ang sabi niya, sino mang pumasok sa loob ng kawan. Sa makatwid, ang gagawin ng tao sa ating Panginoong Sukristo bilang pintuan, papasok sa Kanya. Hindi po ba ang kalooban ng ating Panginoong Diyos? Sa mga taong magsasagawa ng pagsambat paglilingkod sa Kanya, dapat na pumasok sa pintuang daan. Ang pintuan at daan na tinutukoy sa panahong Kristiyano ay ang ating Panginoong Sukristo. Ano po ang dapat gawin ng tao? Sundin ito. Sino yung mga taong tunay na sumunod sa itinurong ito ng ating Panginoong Sukristo? Nasa looban niya sila ng kawan. Ano ang tiniyak ng ating Panginoong Sukristo sa mga taong susunod sa Kanyang sinabi? Na pumasok sa Kanya bilang pintuan sa paraang mapaloob sa kawan. Tiniyak ng ating Panginoong Sukristo ang kanilang kaligtasan. Kaya, hindi lamang maisasagawa ang tunay na pagsamba at paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, kundi higit sa lahat, ginarantyahan ng ating Panginoong Sukristo ang kanilang kaligtasan. Hindi po ba ito yung hinahanap nating reliyon? Reliyon na maisasagawa natin ang tunay na pagsamba at paglilingkod. At higit sa lahat, maghahatid sa atin sa pagtatamo ng kaligtasan. Tiyakin natin, kabilang tayo sa mga taong napaloob sa isang kawan. Tandaan natin ito, mga kaibigan, isang kawan lamang po ang kanilang kinapalooban. Wala pong taong pinipili ang ating Panginoong Hesukristo, sapagkat ang banggit niya ay sino man tao na pumasok sa Kanya. Kaya, ano man ang lahi, mahirap, mayaman, nakapag-aral o hindi, kung meron man pong iisa o uniko na dapat gawin ng tao, tiyakin niyang napaloob siya, pumasok siya doon sa kawan. Alin po ba itong kawan na tinutukoy dito ng ating Panginoong Sukristo? Hayaan nating Biblia po ang sumagot dito po sa Aklat ng Mga Gawa 20:28, salin po ito ng Ginoong George M. Lamsa sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng Kanyang dugo. Binasa lamang po namin ito sa inyo. Ang kawan ay walang iba kundi ang Iglesia ni Kristo. Kaya ang tunay na nakinig at sumunod sa ating Panginoong Hesukristo, sila rin yung sumunod sa ipinag-utos ng ating Panginoong Diyos sa mga magsasagawa ng pagsamba, pagpupuri sa Kanya. Pumasok sa pintuang daan, sila po ang mga tao na napaloob sa tunay na Iglesia ni Kristo. Kaya nga po, si kapatid na Judy Kayabyab, nabanggit niya kanina, nang maunawaan niya na
Ang pag-anib pala sa Iglesia ni Kristo, hindi lamang maghahatid sa Kanya sa tunay na pagsamba at paglilingkod sa Diyos, kundi maghahatid sa Kanya sa kaligtasang pagdating ng araw ng paghuhukom. Ang sabi niya, kahit inusig siya, kahit may mga humadlang sa Kanya sa pag-anib niya sa Iglesia ni Kristo, itinanggi niya ang Kanyang sarili at ang Kanyang sinunod ay kung ano yung kalooban ng ating Panginoong Diyos na itinuro ng ating Panginoong Sukristo, ang pagpasok o ang pag-anib sa Iglesia ni Kristo. Ito rin ang dahilan, mga kaibigan, kung bakit namin ibinabahagi sa inyo ang mga katotohanan ito. Para kayo man po makapagpasya na rin umanib sa Iglesia ni Kristo. Pang dito, sama-sama nating isagawa ang tunay na pagsamba at paglilingkod sa Diyos, at pagdating ng araw ng paghukom, sama-sama din po nating tamuhin ang ipinangako ng ating Panginoong Sukristo na kaligtasan. Kaya si kapatid na Judy po ay mayroong paanyaya sa mga nakikinig at sumusubaybay ngayon na hindi pa po kaanib sa Iglesia ni Kristo. Pakinggan at panoorin po natin ito. Sa mga hindi pa po kaanib ng Iglesia ni Kristo, ako po inaanyayahan ko po kayo na subukan pakinggan sa lahat ng platform. Tayo po ay makinig sa mga aral, lalo na lang po sa mga pagkakataon na tayo po ay may pamamahayag. Halina po kayo. Nawa po ay nakatulong ang ginawa naming paglalahad na ito ng mga kalooban ng Diyos sa inyong ginagawang mga pagsusuri, at bago po tayo magtapos, ay inaanyayahan namin kayo sa isang panalangin. Panginoon na aming Diyos, nagpapasalamat po kami ng napakarami sa pamamagitan ng liwanag ng iyong mga katotohanan. Ginagabayan mo ang bawat isa sa amin. Itinuturo mo kung papaano namin maisasagawa ang tunay na pagsamba at paglilingkod po sa iyo na maghahatid sa amin sa pagtatamo ng pangako mo pong kaligtasan. Narinig namin mula sa mga katotohanang nakasulat sa banal na kasulatan, ang pagpasok ang paghanib sa tunay na Iglesia ni Kristo ay kinakailangang maisakatuparan ng tao. Maawa ka nawa po sana sa mga tagapakinig namin na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Kristo. Ang mga katotohanan ito ay magbigay daan na para lalo pa nilang suriin ang Iglesia ni Kristo. At kung loloobin mo, makasama na rin namin sila sa tunay na pagsamba at paglilingkod sa iyo sa loob po ng Iglesia ni Kristo. Panginoong Hesukristo, lumalapit po kami sa iyo. Patuloy, nakikiusap kaming ipamagitan mo kami sa Ama at patuloy na pagpalain ang kabuuan ng iyong Iglesia. Ama, sa muli naming paglapit sa iyo, higit po sa amin, ingatan at pagpalain ng kapatid na Eduardo Manalo. Patuloy na ipagkaloob ang pinakamabuting kalusugan, ang karunungan at kapangyarihang kanilang kailangan na ginagamit nila sa pangunguna sa kabuuan ng iyong bayan. Ang lahat po ng ito, magalang na po naming ipinakikiusap sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen.